Di ko nga alam kung anong mararamdaman ko habang ine-edit ko to. Ano ba naman kasi sa mismong office namin nasa lisihan nga kami ng isang tao. May nanguha nga ng aking cellphone at talagang wala na akong nagawa pagkatapos nun kung hindi ngumalngal. Naksyuta. For today's ganap nga, naisipan nga namin dalawa ni Bebo na mag-duty ngayon dito sa Menjo Korean House. Mula nga kaninang umaga, nandito na kami sa Samjihan at kami nga ay nagtutulong-tulong. Ako nga ay nakapwesto sa cashier, si Bebo naman ay waiter. Para paikliin nga ang kwento, pagkatapos nga namin gumayak at mag-dinner ni Bebo, meron nga dumating na nag-a-apply sa amin ng trabaho. Matapos ko lang kumain yan guys, at saktong-sakto pinapasok agad siya ni Bebo. Ano naman ang ginawa ko, nagpaalam na ako kay Bebo at siya na lang yung pinag-asikaso ko dito kay Kuya. Kitang-kita nga dyan guys, na nandyan sa lamesa yung pinaka-cellphone ko at natabunan nga nung envelope na ibinigay kay Bebo. Iling pa talaga kami guys dahil magbubukas nga ang Papa Bongs, tapos saktong-sakto meron nga nag-apply sa amin. Gabiro naman mo, nagpaalam lang saglit si Bebo na iihi. Ayun na piningmelyari. Ay bulsa na nga ni Kuya ng mabilisan ang bago kong cellphone na iPhone 15 Pro Max 1TB. Siyempre, mga oras na yan wala akong kamalay-malay dahil nasa loob nga ako ng Samjihan. Na-review na nga namin itong CCTV. Nakita naman namin na mabilis lang talagang bumalik si Bebo. Ewan ko ba sa kanya, sabi ko nga bakit nag-interview siya nang merong mas na ganyan. Ngayon Rugo, anong habol namin kahit may CCTV, hindi naman kita yung mukha niya. Dapat talaga nakakaalam sa amin yan dahil hindi ko pa hinahanap yung cellphone ko. Bago nga mag-alas 10, nag-out na nga ako dito sa kaha. Abe, linggo kasi ngayon at talaga naman napakadaming tao kaya hindi ko na rin namalayan kung saan ko nga ba nailagay yung cellphone. Sko, napakasaya pa namin ni Bebo niya na nag-uusap dahil nga ang daming customer ngayong araw. Sa totoo lang, hindi ako nakaramdam ng pagod dahil napakadami ko nakausap ngayong araw dahil sa sobrang daming nagpunta. Muy usok na nga rin ako kaya naman pagpasok ko dito sa office, naisipan ko na nga rin magtanggal ng uniform at ako nga ay magbibihis na. Hanggang sa hinanap ko na nga ang aking cellphone. Sino kayang na-evict? Hindi ako nakapanood ng PBB. Eviction night ba kayo? Phone ko lang. Wala ko nasa kaka. Ano mo, ganyan ginagawa? Hindi nga, nasa phone ko. Di ko alam. Sa ibag mo. Noong mga oras na yan guys, sobrang kalmado ko pa dahil feeling ko, naitago ko lang kung saan banda. Hindi ko nga mahanap dito sa office, nagdiretso naman ako dun sa kaha. Ano nakita? Ano? Wala sa kaha. Ako ba yun? Nasaan ba si Shaira? Sa labas? Shaira! Nakaburara mo kasi. Kabura na, nagka-share ako. Paano kabura na? Inuko, anong oras na nga to at hindi nga namin mahanap-hanap talaga yung cellphone kaya nagpatulong na ako dito kay Kabangnas at kay Bebo. Problema, umabot na ng 2 oras yung paghahanap namin, hindi ko pa rin talaga makita. Sa totoo lang, late ko nang naalala na mayroon nga pala kaming CCTV kaya sabi ko kay Bebo i-review nga namin. Sobrang dami kasing naiwang mga files doon na kailangan ko lalo na sa trabaho. May mga brands at product na kasi kung na-shoot doon na kailangan ko nang i-upload. Kaya naman nanginginig na ako ng mga oras na yan kasi kitang-kita ko sa CCTV na inilapag ko nga dito sa lamesa. Okay, yung cellphone mo. No. Ikaw. No. Sino ba yan? Ayan. Yana, nakuha na. Hindi mo man na hinanap. Hindi ko alam eh. Kala ko dala may phone mo, hindi ko naman nakita eh. Oh, paano mo pagkukontakin yan kung iba yung resume na nilagay niya? Yung resume yun eh. Hindi nakatakip yung mukha, paano mo makikita? Paano mo ipapacheck yan? Kahit i-post ko pa yan, iba na yung itsura niyan eh. Tignan mo naman nakatakip. Eh ano? Oh. Tignan mo, madaling May umalis. resume nga sa akin yan. Oh. Diyos ko. Ikaman ko yung phone ko na yun. Tara na, pumunta na tayo barangay. Hindi na. Tara Bakit na. pa ba? Buyo, walang mukha. In-interview mo. Tara tayo barangay. In-interview na yung ko sa'yo. Interview mo may mas? Meron bang ba ng interview? Sige. Tara na, pumunta na tayo sa barangay. Hindi na nga. Mukbang ka ang tanga doon. Nakamas yung nireklamo mo. Sino yun? Tara na kasi. Hindi na. Tara tayo dun. May tao. Delivery po. Ha? Delivery po. Kay Ma'am An kami po. May order ka daw. Wala akong order. Kunin mo.
May order ka, oh. Uy, may order ka daw. Delivery ka nga. Bakit ako? May order ka pa eh. Kung ano yung order. Oh, ano ba yan? Ano ba yan? Tama kayo nang iniisip, muntik na akong atakihin sa sobrang taas ng presyon ko. Magkakasabwat pala tong apat na to, naksyuta. Nagdrama na nga ako na sobra-sobra at hindi ko na nga alam kung paano ko ulit mababalik yung cellphone ko. Kaya naman pala, pinagtripan nila akong apat. Nag-hire pa talaga sila ng tao para pasakitin ang loob ko. Lahat pala nang nangyayari, gawa-gawa ng nag-iisang bebo. Guys, bale yun, successful na meron na tayong patunay na kinuha yung cellphone niya nang hindi ko alam. Nakita dun sa CCTV. Ayun yung plano namin ni Kuya Bong. Kuya Bong, pakita mo nga yung cellphone dyan. Ayaw! Tago mo lang yan, Kuya Abay, Bong. kaya naman pala takang-taka ko kung bakit nag-interview siya ng nakamas. Pero sa lahat nga ng prank, ito ang pinaka-paborito ko dahil binigyan ako ng bagong cellphone ni Bebo. Ito nga yung bagong-bago na iPhone 16 Plus na kulay pink. Hindi nga third wheel ang magiging rason ng hiwalayan namin, pero may involved na lalaki. Anak syuta. Bad trip na rin kasi talaga ako kay Bebo kanina at hindi ko na alam kung paano ko siya kakausapin pa. Sabihin mo, kasabot niyo din si Shaira. Siyempre, guys, mga hidden camera namin, guys. Sabi ko pa nga dyan sa kanila, bakit sumama pa kayo maghanap sa akin ng 2 oras? Alam nyo naman pala kung nasan yung cellphone ko, naksyuta. Pero ayun nga, pare-pareho tayong na-prank at talaga naman pare-pareho tayong kinabahan. Pero sa lahat ng naging prank sa akin ni Bebo, ito nga ang pinaka-paborito ko. Yung mga magtatanong kung saan nabili ni Bebo ang legit na iPhone 16 kulay pink na fully paid. Ito ulit siya bumili sa may X-Teens Gadget. Legit na iPhone seller yan, guys. At talaga naman napakamura daw ng mga cellphone sa kanila. Suking-suki na nga kami ng X-Teens. Kaya naman tuwing umu-order kami sa kanila, talaga naman napakadami nilang pa-freebies na binibigay. Importante talaga sa atin ngayon na kapag bumibili tayo ng mamahaling gamit, talagang authentic o legit seller yung pinagbibilan natin. Taon na kaming suki ng X-Teens, guys. At hanggang ngayon, hindi pa rin kami nabibigo sa mga binibigay nila sa aming cellphone. Bali, guys, sa susunod na vlog ko o bukas na vlog ko, i-unbox natin to ng sabay-sabay at ipapakita ko sa inyo lahat ng freebies na ibinigay nila sa amin. Sino sa inyo, guys, ang gusto ding ma-prank? Okay, mag-alala kapag ako ay nag 2 million followers na, 2 iPhone din ang ipamimigay namin sa inyo. Kung nakapollow ka na sa akin, i-screenshot at i-comment mo na yan para may pag-asa ka ding manalo. Naksyuta! Yan lang naman. Salamat! 5,575! Galing! Legit na magaling talaga itong bagong nilalaro ko. Ito nga yung PH Mine. Madali lang mag-register dito. Gamitin nyo lang yung link na ilalagay ko sa comment section. Marami nga kayo laro na pwede nyo pagpilian dito. May mga slots game at meron pang mga color game at napakarami pang iba. Kadalasan ko nilalaro dito itong Super 8. Pinipindot-pindot ko lang siya, guys, na ganyan at hindi ko na rin namamalayan na nananalo na pala ako ng malaki. Pero syempre, ito yung libangan ko lamang at ginagawa ko lang o nilalaro ko lang kapag wala akong mapaglibangan. Kagaya nga nito, nananalo ko ng maliit tapos biglang puputok ng 1,000. Syempre, guys, choice nyo rin yan kung magkano yung ibebet nyo. Mas malaking bet, syempre, mas malaki yung tama. Uy, 1,300! 2,500! 2,900! Lahat nga na magre-register sa link na ilalagay ko sa comment section ay magkakaroon sa akin ng ayuda. Go! Yan lang naman. Salamat!